Hello guys! Welcome to Group 4's historical and informative vlog. I am Janelle Patricia Bernardo. I'm Shikala Luis R. Kerguera. I'm Jared Elijah Parmo. And I'm Amiel Christian Simayo. Hello! Samahan niyo ako today kasi may fun facts tayo about some iconic spots in Manila. Ready na ba kayo? Yes! Let's go! So, yung unang stop natin ay dito sa Rizal Park. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamalaking urban park sa Asia? Like, ang laki niya, for real. And get this, yung monument ni Rizal, hindi lang decoration yon, syempre. Kasi nasa loob mismo nun yung actual remains niya. Protected pa 24/7 ng Marines. Parang VIP nga eh. Syempre, sa mga actions niya, VIP dapat siya. And fun fact, dito rin ang Kilometer Zero. So basically, lahat ng road distance sa Luzon, dito nagsisimula. Cool, di ba? Hi guys! So saan na tayo pupunta guys? Yes! Yes! Parang uulan dito. Uulan ba, Janelle? Parang. Makulimlim kasi. Wag! Wag! Guys, magsa-sundance tayo mamaya. So, ayun. Talakad na kami. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! LET offers to PSGO! So, next stop natin is the National Museum. Hi guys, so I'm with Janelle. Hello! So, naghati kami into 2 groups guys. Para mas mabili. Sa vlog namin, para may twist, meron din kaming bingo. Bingo! So, paramihan kami ng makakancel. And yung may pinaka-onte, alam mo na? Alam mo na? Ano, pag-iisipan pa namin kung ano yung consequence. So, abangan. Hello! Hello guys, come sa harap ng Museum. Kita pa. Dito. Sana papasokin kami, wala kaming ID. Ano tayo? Kaya ko yung papasokin. Wala kaming ID. So maganda dito guys. Kay aircon na. Problema na kailangan talaga ng ID. That's sulit. ID lang. Sa wakas. Kanya Ano kaya ang natin dito? Mainis ang museum. Ayaw nga. Suko. Pagulungan lang. ASM na vlog naman ang tayo. Kung mahilig kayo sa history and artifacts, the Anthropology Museum has the Tabon Man skull. Isa sa pinaka-oldest human remains sa Philippines, as in Asian. Tapos sa natural history, makakita niyo si Lolong. Yup, yung record-breaking giant crocodile. At syempre, sa fine arts naman, nandoon yung spolarium ni Juan Luna. Super laki niya and ginawa in 8 months lang. Naka-gold medal pa sa Spain.
Hi guys! Nandito kami sa National Museum of Fine Arts. So, tapos na kami sa tatlong museum and on the way na kami sa Favorite part. lunch. Tara, tara! Bayan niyo na si Mayor. Oo, nag-exam kasi si Mayor guys. Good luck na lang sa kanya. See what? Mapa-perfect niya na yan. 5 seconds. So, wala na, hindi na tayo abot. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Kakain na kami. So, nandito na tayo sa last stop natin, Puerta Real Gardens. Imagine nyo, dati itong special entrance para sa Governor General. Kapag may big events, as in VIP door vibes, ngayon, super aesthetic garden na siya, with old stone walls and arches. Well, it's perfect for pics, lakad-lakad, or kung gusto nyo lang mag-main character moment. Ano itong pagandang tambayan? Tambayan din ng pusa. Nagtatambay ka po dito. Pero practice din namin. Oh, pwede dito? Alam ko, may mga magpapakot dito nung past week. Culminating Ano? Upuan sa ano? Kantin. Itong vibes. oo. Magkaba yung data. Pwede kayo magtatag ng kantin. Wow. Okay. Ano in order? So, in order ko is yung spicy pork, tsaka may sunny side up. Also, inabot ako ng 60 Spicy beef to sun side up lang. Okay. Sa akin, secret. So, ano sa akin? Regular chicken with sunny side up. Tapos, royal. 51. Hi guys! Para sa ating next destination, malapit na sa ating pamantasang mahal. Literal, nasa likod na siya ng PLM banda. So ito yung Baluarte de San Diego. Alam niyo ba yung Baluarte de San Diego? Original name niya is Nuestra Señora de Guía. So Spanish siya na Our Lady of Guidance. Hi guys! So, nandito na kami sa Baluarte de San Diego. Umaambon na guys. So, yung admission ticket dito is 50 pag student and pag adult is 75. So, make sure na magdala kayo na ID or SER pag pupunta kayo dito. Yeah! Ano to? Kita niyo yan? Wala, tignan niyo lang. Since Baluarte siya, ginawa siya para defense system ng Intramuros against invaders, mga pirates, especially malapit ng Intramuros sa Manila. So sa ngayon, kung pupuntahan nyo siya, nakikita nyo dun yung mga canyon pa rin na naka-arrange dun sa loob. So sa ngayon din, mas garden na siya tingnan. Mas garden yung itsura niya. Sikat na siyang tourist spots among sa mga foreigners, maraming foreigners. And may mga events na rin na ginaganap na actually namin yun eh. Since malapit yung building namin. Vlog, hello vlog. May mga ginaganap na events parang kasal o prenups, mga photoshoots. So ayun, baka may plano na kayo magpakasal. Dayo na kayo sa Baluarte. Pwede kami ID. Baluarte. Or 20 Pinagbigyan kami ni Kuya. Shoutout kay Kuya pala. Ano ba yan? Assignment lang. Tayo po. Thank you, ma. So ayan, moving on, tayo sa gawing kanluran ng Intramuros. Dito kami ngayon sa Casa Manila. So, etong Casa Manila is museum siya na mukhang bahay kasi bahay na nila siya. So, pinapakita lang nung Casa Manila kung ano yung itsura ng mga bahay ng mga mayayamang pamilya nung panahon ng Kastila. So, yung pagkakagawa sa kanya is bahay na bato style. So, isabihin na nun yung first floor niya is gawa sa bato, second, gawa sa kahoy.
Para Filipino tsaka European na pinaghalo yung itsura niya. Sa loob daw makikita yung mga antique furnitures, yung mga chandeliers, mayaman, yung mga antique bedrooms, antique kitchens, etc. Although ayun, di na namin napasok kasi kulang sa budget. Pero na-enjoy pa rin namin kasi pwedeng pumasok sa first floor, dun sa courtyard banda. So, ang ganda pa rin, makikita mo pa rin yung fountain sa gitna, meron pang balon sa loob. Tapos makikita nyo rin yung balkonahe sa labas. Wala lang sa first floor, makikita nyo yung balkonahe. Tapos makikita nyo yung mga bintana sa traditional Filipino, yung malaki, tapos sliding. So yung mga square-square. Okay, ganun yung style ng bintana sa kanila. And ayun, sa baba rin nun, napapaligiran siya ng mga iba't ibang stalls, yung mga shops. So pwede kayong kumain sa restaurants, pwede kayong bumili ng souvenirs. So kahit doon pa lang sa labas, may enjoy nyo na yung Casa Manila. So ang entrance fee ng Casa Manila, ganun din, 75 pesos regular, 50 pesos discounted. For our next stop guys, hindi na tayo lalayo. Sa tabi lang mismo ng Casa Manila is isa sa pinaka-importanting simbahan sa Pilipinas, ang San Agustin Church. Alam niyo ba yung San Agustin Church? Ito yung pinakamatandang simbahan or stone church sa Pilipinas. Tinayo pa siya noong 1607. Dahil sa tinanda-tanda ng San Agustin Church, no, ilang lindol na napagdaan niya. And yung mismong World War II is na-survive niya na. And ang San Agustin Church was recognized as part of the UNESCO World Heritage Site, ang Baroque Churches of the Philippines. Siyempre dahil sa kanya outstanding architecture. Tapos alam niyo ba, sa loob ng San Agustin Church is meron ding museum. So 200 pesos ang entrance free regular, tapos 160 pesos para sa discounted. Pasok tayo. Parang nauuhab ako ha. Guys, okay ako pasok. A few moments later. Tara, bili tayo ano. Buy one take. Guys, okay ako pasok. Nakakawa naman kasi. Pang-ilan ka na to? Magkano na nag-ask ko na eh? 150 na. Bili na kami guys. Hello! So after namin dumaan sa mga masasarap na food stalls, we finally reached the Manila Cathedral. And we actually walked into a surprise kasi there was a beautiful wedding happening nung dumating kami. And sobrang unexpected niya. And si Mayor and Jared naman is na-videohan nila yung magandang bride sa loob. As for me and Shakela, nag-stay lang kami sa labas ng mga panahon na yun. And we really took our sweet time to admire the beautiful architecture of the church. So may kasal guys. Yeah. Guest sila Jared and Mayor. Ayun. Pumasok na ata yung bride. Anong flavor niya na less? Cucumber with lemon. Ito water. Buy one, take one. So, nagpabudol na kami. Si Jared, it's worth it, you know. Yes. It's girl month na. Yes! You can see why they call this the mother of all churches in the Philippines. It started as a simple parish in 1571, but became the premier cathedral 10 years later, when we separated from the Archdiocese of Mexico. Standing here, you're looking at pure resilience. This structure has been destroyed and rebuilt 7 times due to the earthquakes, typhoons, and World War II. But today, with its neo-Romanesque design and those massive bronze doors, it stands as the heart of Intramuros. Then pati wedding. Ay talaga? Ano nangyari sa loob? Pumasok yun? Pinilig kami, kaso pangit ang video ko eh. Pinasabi Bakit sa'yo. labas na kayo? Wala nila, sa akin. Okay. Kaya pala sa labas na rin yung iba. Mga turista. Ayun yung sa akin. Ang hirap ng pwesto ko. Oh my God. Ang galing. Ang ganda ng shot. Okay. Ano yung dumadaan?
Diretso na kami sa reception. Bye-bye. Next stop naman natin is Fort Santiago. Walking in, it feels deceptively peaceful. There are eateries, huge trees, and so much greenery nung pumasok kami. And it's really beautiful, but the history pala doon is kind of heavy. Built in 1571, this citadel was the military defense for the city, but most of us know that it is the place where our national hero, Jose Rizal, spent his final days before his execution. And for the next one, we went deeper into the fort, down to the dungeons below the walls. The atmosphere down here shifts completely. It's dark, damp, and eerie. These cells were once for ammunition storage, but during World War II, the Japanese used them as a prison. It's heartbreaking to think that 600 bodies were found here after the war, victims of torture and drowning. It's a sobering reminder of the harsh reality of the past and a testament to the resilience of those who suffered here. We shook the heavy feeling and started the walk toward Binondo, crossing the famous Jones Bridge. At this day, the weather wasn't exactly on our side since it started raining a bit, so we couldn't explore the streets as much as we wanted. But after a long trek, we finally saw the Binondo Church. And now, welcome to the heart of Chinatown, the Binondo Church. This place is fascinating. Founded in 1596 by Dominican priests for Chinese converts, it's a survivor. The British bombarded it in 1762, and during World War II, almost everything was destroyed, except for this facade and the octagonal bell tower. It's named after the first Filipino saint, San Lorenzo Ruiz, who actually served as an altar boy right here. We ended our trip standing right here at Plaza San Lorenzo Ruiz. This ellipse-shaped plaza is the heart of Binondo. It's been renamed so many times throughout history, but standing here in front of the Basilica, amidst the rain and the noise of the city, you will really feel the pulse of old Manila. And after a long trip, we finally decided to check our bingo cards. Pagod na kami, guys. Pagod na ako. So ngayon, sa bingo na tayo. Check natin yung mga na-cross out natin. Yeah. Okay, first. Okay, so wala sa akin yung yung mga hindi ko na-cross out natin. And then, kay Shibela, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 5. Tapos kay Kuya is 1, 2, 3. 3 lang. Ito pala 4. Okay, 4 daw sa kanya. Alam ko yung pinaka-ano ngayon. Ano kaya kay Mayor? Kay Mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Guys, ayun na yung punishment ni Mayor. Mag-ano raw siya. Japanese bow sa kalsad. Ayun ako, doon ako sa sasakyan nag-lay. Wala ko malo.